Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Since na mahal na araw ngayon, Tuesday Santo ngayon. Ay, ano ba ngayon? Miyerkules Santo na, no? Miyerkules Santo na ngayon. So, meron dito nagva-viral, no? Basahin natin to. Yung nagpipreach sa, nag-viral itong video na to, mga men. Ito ay sa Cebu Pacific. Nangangaral ito si ate. So, ito. Paano ba i-play to? Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang masasabi. Matakot ka sa Diyos. Sa akin, masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alam niyo po ba, matakot talaga tayo sa Diyos dahil siya naman talaga ang lumikha ng buhay natin. Kung wala siya, ano na lang ang meron tayo kung wala ang Diyos? Even you are successful or professional. Hindi ka man, ano ka man. We are equal to God. Alam niyo po ba, how is the very beautiful kung sa kung nandiyan ka sa piling ng Diyos. Hindi ka mapapahamak. So beautiful ang buhay. We want to continue our life. Hindi po natin ito kikitilin. Yung buhay na binigay ng Diyos sa atin at pangangalagaan po natin ito. We going to continue our life and walk like Jesus. We do the good work. Gagawin po natin yung mabuti. Hindi po tayo gagawa ng masama. Yun po ang inuutos ni God. Dahil ang buhay natin ay short lamang dito. Kung kukunin ka ni God ngayon, wala tayong magawa. Kasi siya ang may-ari ng buhay natin. Alam niyo po, life is so beautiful. Ako nga meron nga akong sakit. Ba't hindi ko po yun iniisip? Kasi alam ko meron plan siya sa buhay ko. Even though a lot of trials na ako sa hanggang it comes to my life. But I don't care. That is blessing for me. Ang ano ko dyan is blessing. Because dyan tayo makikita. Dyan natin makikita kung ano ng buhay. Anyway, so si ate nagpipreach sa loob ng eroplano. So ito yung caption, no. Isang video ng isang babae nag-preach habang nasa Cebu Pacific flight pa Manila ang biglang nag-trending at syempre pa umulan ng iba't ibang reaction mula sa Pinoy online. Ang TikTok user na ito na siya ring bida sa viral clip, ang ating bida, ay nakikitang may hawak na libro habang nag-share ng words of God sa mga kapwa pasahero. Ang tanong, okay lang ba ito sa loob ng isang eroplano? Ayon sa nag-upload ng video, humingi daw siya ng permiso bago siya nagsimulang magsalita. Hindi malinaw kung sa cabin crew ba o sa mga pasahero siya nagpaalam, pero giit niya sa comment section, no one can stop sharing if the Lord whispers in me. Pero ang kanyang pag-share ay hindi kinagandahan ng lahat. At marami ang nagpahayag ng pagkabahala at inis sa nasabing activity. Mula sa mga komentaryo, lumabas ang sentimiento na hindi raw ito ang tamang paraan para magpakalat ng salita ng Diyos. Maraming netizens ang nagpaliwanag na totoo ito, not everyone shares the same beliefs as you. Ito raw ay very inconsiderate of others people's space. Binanggit din niya ang eroplano ay isang shared space kung saan ang respect goes both ways. At dapat may consent and consideration. Lalo na't marami ang pagod at gusto. Ito yung gusto kong sabihin. Sa dami ng reaction, may isang netizen pa ang nagtag sa Cebu Pacific Air para magreklamo agad namang sumagot ang airline na pinapamahalaan daw ng isang JB ang sinabing ire-review nila ang insidente para masiguro na nasusunod ang kanilang guidelines at maintain respectful environment for all passengers. Karaniwan ng mga preacher sa bus pero sa eroplano, ito na yata yung unang beses na naging ganito ka-viral. Actually ako, believer din naman ako ng Bible, no? Pero naniniwala ako na may tamang lugar kasi sa ganyan. Kahit pa sa bus na ginagawa yan, tutol din ako eh. Kasi unang-una, kung magsasalita ka doon, para kasing useless din eh. Siyempre, yung mga taong nasa bus, hindi naman 100% na nakikinig sa'yo yung mga yan eh.
Tapos ang masama na doon, after magsalita, yung mamimigay ng sobre. 'Di ba? Ito, namigay ba ng sobre to? Hindi natin alam, ano? Pinakita ba doon sa video? Tingnan nga natin. Kung after nung video, ano, namigay ng sobre. Yung pag-share mo sa kanya. It's not easy, I know it's not easy. Hindi siya. Mukhang hindi naman. Ang buhay natin. Pero tingnan natin, oh. Sa akin kasi, men, unang-una, yung bus, katulad doon sinabi doon sa, doon sa post, no? Public space yan eh. Shared space yan. Hindi mo alam, merong atheist dyan, may Muslim dyan, may ibang religion dyan na hindi kapanalig ng mga pinagsasabi mo. 'Di ba? Hindi ito yung tamang venue. At yung mga tao na pumunta dyan sa eroplano, hindi naman nag-expect yan na may ganyang mangyayari dyan eh. Kasi ang pinopromote minsan ng airlines at ibang transportation, yung comfort ng pasahero. Siyempre, minsan may mga totoo yung sinabi, may gustong may magpahinga. Kasi I'm so sure travel yan eh. Pagsakay nila ng eroplano or napapagod din yung mga tao dyan. Kaya, kahit pa sabi mong good yung intention mo, no, hindi ka pa rin magiging effective na preacher dyan eh. Sa ganyan. Diba? May tamang naman dyan. Sometimes, no, yung mga, sorry ha, yung mga katulad ni Saint Alvin, yung mga walang pinipiling lugar, mas lalong nakakawala ng interest yan eh, yung ganyan eh, sa totoo lang. Yung instead na maging interesado ka, yung unsolicited tapos biglang magsisesarmon sa harap mo ng ganyan. Ako sa akin yun ewan ko sa inyo. 'Di ba? Kasi kung ako, alimbawa magsisik ako ng word of God, no. Alimbawa down na down ako. Nangyayari naman sa atin lahat 'yan eh na down eh, yung magsisik ka ng ko-comfort sa kaluluwa mo, yung punong-puno ka ng problema, kailangan mo ng release, no. Kailangan mo ng may masasandalan. Kung Katoliko ka, pupunta ka sa simbahan. Kung ikaw ay born again, pupunta ka sa pastor nyo or kakausap ka ng spiritual na advisor mo. 'Di ba? Or halimbawa kung hindi naman araw ng linggo, wala nang simba o walang service. Pwede ka naman pupunta ng simbahan eh, 'di ba? Para magdasal, always open naman ang simbahan eh. Pag nagsisik ka ng ganyan, or halimbawa gusto mong may marinig na naggaganyan, pwede kang on the spot, pwede kang maghanap ng preacher sa YouTube. 'Di ba? Pero yung biglang maggaganyan ka, don't expect na maybe makaakit ka ng isang tao or dalawa. Pero very unlikely na mapansin ka diyan eh. Kasi ang ginagawa kasi ng tao sa lugar na yan ay mag-travel. Hindi yan yung lugar ng ng sambahan. Well, case to case basis naranasan ko ito sa pauwi kami ng Mindoro, malakas ang bagyo. Tapos nasa Roro kami. Talaga nakakatakot yung alon. Para ma-comfort yung yung mga tao, may pastor doon na nagpray na manalig kayo, yung Panginoon na hindi tayo pababaya. Yun, nangaangkop sa yun. Naangkop dun sa sitwasyon. 'Di ba? Lahat ng mga kasama, bata pa ako noon eh. Hindi ko na masyado maalala, pero nakita ko doon lahat ng mga adults doon nagdasalan talaga. Kasi talagang grabe naman yung yung ng Roro noon. Akala mo hindi ka na makakarating sa awa ng Diyos naman, naka-survive naman. 'Di ba? Yung mga umuuwi ng diyan ng Roro ang sinasakyan sa probinsya. 'Di ba? Minsan sa buwan yun naranasan niyo yun. Tapos pero mas gusto ko na yun, wait lang speaking of eroplano, mas gusto ko na yun kaysa mag-eroplano kasi dati noon, nag-eroplano ako pag uwi ako ng Mindoro.
ang available na eroplano nun, alam niyo yung Asian Spirit? Asian Spirit na eroplano. Meron pa ba yun? Alam ko Zes Air na yun ngayon eh. Asian Spirit. Yan o, yung Asian Spirit na eroplano nung araw. Ayan o. Ito, ano pa to eh. Jet pa ito eh. Ang bumabiyahe sa amin ng Asian Spirit, yung LEC, ito. Ngayon, Zes Air na siya pala ngayon. Pero naalala ko, ito, na-trauma ako dyan, yung LEC na eroplano. Yan kasi ang bumabiyahe pa San Jose Occidental, Mindoro noon. Pagka uuwi ako ng Mindoro, yan ang sinasakyan. Kasi madali lang dyan eh. Kasi pag magro-roro ka, pupunta ka pa ng Batangas Pier, di ba? Tapos sasakay din, Abra de Ilog. Yan kasi pag uwi ka Mindoro. Ay, nangyari naman dyan, experience ko dyan, basta maraming palya yan dati. Kaya ang joke nga namin dyan sa Asian Spirit na yan, Asian kang lilipad, spirit ka naman baba mo. Experience ko nun yung hindi bumababa yung gulong sa harapan. Ina-announce ng kapitan sa akin na, medyo madedelay lang po ang landing natin kasi yung gulong natin sa harapan ay ayaw bumaba. After nun, tinitiis ko na talaga magbarko. Kasi pag magbarko ka, knock on wood, lumubog man ang barko, may chance ka pang lumangoy eh. Pero pag ito yung, anyway, naalala ko lang. Yun, ibig ko sabihin, case to case basis siguro. Halimbawa, yung katulad doon sinabi ko, na pag yung barko, halimbawa, medyo nanganganib at nag-aalala yung mga pasahero, pwede siguro yan. Diba? Pero yung wag mo nang ipagkait yung chance ng mga pasahero na magpahinga, na maging fresh sila. Kasi after nyan, sasakay na naman uli sila ng kotse eh. Hindi naman pag landing ng eroplano, bahay na agad nila yung nasa harap ng airport eh. 'Di ba? Kailangan pa nila ng lakas para makasakay sa isa pang sasakyan after niyan. Medyo na 'yan. Maliban na lang kung halimbawa may may nagpilit sa yung gumawa niyan, pero yung bigla kang maggaganyan, hindi talaga siya kahit siguro nice yung mga tao, siguro hindi ka na lang papansinin. Bali wala lang yung pagod mo, 'di ba? Yung iba dyan mag-headphone na lang para hindi ka na lang mapakinggan. 'Di ba? Ito hindi ito pinapawalang bisa yung pinapangaral mo. Lahat naman kasi hindi naman lahat pero majority ng Pilipino naniniwala naman diyan sa librong hawak mo. Bible 'yan, 'di ba? Majority naman ng Pilipino ginagalang 'yan. Kaya lang, yun nga, talagang wala lang talaga sa lugar. 'Di ba? Kahit gustuhin nung iba dyan na makinig sa'yo, makakatulog din yan eh. Lalo na pagka ayaw makarinig ng ganyan. Tapos yung, di ba men? Yun lang ano ang gusto ko sabihin? Hanggat hindi ka naman sinasabihan na magganyan ka, huwag ka na magganyan. Lalo na pag yung lugar hindi naman para sa ganyang gawain. 'Di ba? Ngayon, masama ba yung ginawa niya? Hindi naman. Hindi, pero masama din Masama din dahil nakakaabala ka. 'Di ba? Pero kung masama ba yung pangangaral, hindi naman. Wala lang talaga sa lugar. Yun lang. Anyway, anong masasabi nyo dyan mga men? Paki-comment na lang sa baba. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.